You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Ano ba? Okay, welcome back to another episode ng Coexist Podcast. There you go. Yes. So, medyo na-late lang kami ng shoot ngayon and medyo wala kaming upload for the past... ilang linggo ba tayong ano? Dalawa, no? Siguro, oo. Kasi bumabagyo and bumabaha. Yan, Correct. busy. Yes. Yan, madaming Si ganap. Tio Bray kasi, sikat na sikat sa YouTube eh. Hindi na mabigyan ng oras tong ano. Totoo. Tong Coexist. Guys, Ako ba? Tio Bray. Ako ba? Yes. Energy update. Yun. Ano bang nangyayari ngayon ng mga transit na yan? Katatapos lang ng... Mercury Gatorade. Oo. Kamusta kayo? Medyo ano lang yung Mercury retrograde ngayon, no? Hindi naman banayad, pero ano lang siya, makulit lang siya. More on ano siya, inner work. Like, check on yourself from the inside. Hindi, yun naman talaga nature ng Mercury retrograde eh. Pa-inwards naman talaga siya. Pero kung ikukumpara ko kasi siya sa Mercury retrograde na March-April mga ganun. March 16 ko kasi nararamdaman ko kasi Mercury retrograde during the pre-shadow, kaya March 16 pa lang ramdam ko na eh. Kung ikukumpara ko siya doon, yun nakaka Dark Night of the Soul yun. Yung March, April. Pero ito, yung bago ngayon, makulit lang siya, yung jab lang. Pero hindi siya yung tipong very insistent na Mercury retrograde. Ikaw ba, kamusta ka nung Mercury retrograde? Ako kasi, yung Mercury retrograde sa akin, ano lang siya, parang nagsimula lang siya nung first week nung Mercury retrograde. So parang ang tema kasi sa akin noon, it's more about yung mga previous problems na iniiwasan mo, binabalik sa'yo. And this is the time na hindi mo siya dapat parang bigyan lang ng band-aid solution. Dapat kailangan mo na siyang i-address. Tapusin na kung tatapusin. Yes. So ako, natapos ko yun. naman siya kagad nung first week. So banayad na ako nung mga sumunod na weeks. Na linggo. Wow, sana all. Natapos kagad ng first week. Ikaw, Bray, ano naging effect sa'yo? Sa akin, more on yung mga luma lang ng mga bagay-bagay na yung mga alikabok nun. Medyo binabalik At ang dami nagbalik ang ex sa'yo. Ay na. Wala naman. Merong isa nagpapanggap, pero ano. Yeah. Pero so far wala naman. Ano naman sa akin? Sa akin ang Mercury retrograde na to, wala akong kapalag-palag eh. Pero makulit lang siya, wala akong kapalag-palag. Yung tipong pag natulog ako, pagising ko, andun na yung problema. Ang bawa, natulog ako, si Brian may pinost pa lang ganito. Pag natulog ako, si Dayan, sinabi ko nang wag i-post, ipinost pa rin ni Dayan. Parang gano'n, wala akong kapalag-palag. So, wala rin ako magawa kundi i-address kung ano yung dapat kong i-address. Kumbaga mag-let go lang din, no? Surrender, flow, gano'n naman palagi. Ano yung mga upcoming transit Dayan? Sa September 18, meron tayo na lunar eclipse sa Pisces. So, ano yan? You need to check anong house yung Pisces mo kasi yun yung magiging end theme nung eclipse. So, ano to ito yung best time para i-let go mo yung mga things na hindi mo na kailangan para makapag-move on ka sa next chapter ng life mo. So, yung mga nanonood sa atin or nakikinig sa atin sa September 18, yan, kung gusto mo nang mag-cord cutting sa isang friend or hiwalayan yung mga toxic na ex, yan. Yung dahil Pisces yan, ang na-anticipate ko dyan, ipipresent sa'yo yung mga pinaniniwalaan mo na ayun pala illusions lang. Para ma-realize mo talaga kung ano yung dreams or yung pangarap. Yan yung mga pwedeng mangyari dyan. Yes. Okay. So, yun. Gawin nyo guys. Kunwari, may problem kayo sa money, isulat nyo lang sa papel. Sinasabi ko sa kanila, isulat lang sa papel lahat ng mga things na hindi nag-work na sa kanila. For example, kung may problem siya sa money, I'm letting go of my financial problems. And then, recite it out loud since in Jupiter naman nasa Gemini. And then, after nun, sunugin mo yung mga sinulat mo. And then, once na sinunog mo na siya, wag mo na siyang isipin ulit kasi nilet go mo na.
Pero before mo sunugin, mag-thank you ka for the lessons. Yes. Yun. Ako parang na-realize ko ngayon, importante nga pala yung binabanggit mo yung mga gusto mong mangyari. As in, vino-voice out mo. Like, gusto kong magkaroon ng ganito, gusto kong magkaroon ng ganyan, I have this, I have that, ganon. Nag-e-echo kasi siya sa quantum field, Brian. Oo. Dati kasi yun na hindi ko ginagawa. Ang ginagawa ko lang sa isip. Pero hindi ko alam na mini-mention mo, binoboses mo pala talaga yung affirmation mo, yung mga mo, and so far it's been working for me. Parang ngayon okay siya. So yun pala yung kulang ko nun. Napaka-late na bagay. Kasi pag sinabi mo na siya, parang ikinumit mo na nga siya eh. Kaya ingat din kayo sa mga sinasabi nyo, guys. Yun, isa pa yun. Yung mga self-talk nyo, mga negative self-talk, yung mga wala akong ganito, yan, mahal yan, tanggalin nyo na sa vocabulary nyo yan. Diba? Yun. Ayan. So, ang topic naman natin ngayon na pag-uusapan ay, syempre, may upcoming event kasi kami sa September 21. So, we will be having a sacred cacao ceremony. Hindi to promotion for our Pero, For our event. maganda lang kasi pag-usapan yung cacao ceremony. Yes. Kasi nga meron tayong upcoming cacao ceremony sa September 21. Yes. And by the time na pinapalabas natin to, makakahabol pa sila sa makakahabol pa sila sa early bird. Early bird gets early cacao. Okay, so yun, pag-usapan natin, ano ba yung cacao ceremony? Bakit sa akin? Hindi, yung cacao ceremony kasi rooted from different cultures. Yung iba ang sabi it's from Aztec. Yung iba ang sabi even from the Amazons. Although kasi tayo, yung medyo yung the tradition that we follow is yung tradition ni Kailash Kokopelli. Not necessarily talagang we strictly follow. Pero may influence tayo ni Kailash, no? Yes. So medyo may pagka-Amazon yung tradition ng pag-prepare nung cacao. So, yung cacao, kailangan ceremonial. Yes. Hindi basta-basta tsokolate or hindi basta-basta yung cocoa powder. Ano kasi yan? Pinipili yung beans, kung ano yung pinakamagandang beans. High quality. High quality beans, sinihiwala yung hindi maganda. Kailangan maganda yung pod or yung fruit. And then, Saka same pa din, no? Yung pagluluto, kinakantahan, binibigyan ng love. Yes. So, actually, yun, ganun namin pinaprepare yung sacred cacao namin. Kumbaga, kinakatahan namin siya ng kung ano-ano. Pero bago natin kantahan yan, syempre, we give muna honor and reverence para sa mga nauna sa atin, like our ancestors, for their wisdom. So it starts with the ancient ancestors and syempre yung mga ancient teachers like fire, si Datatawari. Yes. So magi-start ka ng pagsindi ng apoy. And we give honor and thanks to Pachamama or meaning Mother Earth. Yes. Yung isa pa sa natutunan ko na yung kawa pala, yung pinaglulutuan ng cacao, no? Kasi although sa Hollywood kasi yung mga mangko ginagawang kawa na naging Hollywood siya eh. Pero traditionally kasi yung mga Aztecs niluluto nila yung cacao sa kawa. And ka means masculine, wa means feminine. So pag hinalo mo yung cacao dun sa kawa, you're mixing love and light. You're mixing the masculine and the feminine. Kaya pala before nung parang tinuturuan tayo ni Kailash mag-prepare ng ancient traditional way ng cacao. May particular talaga siya na gusto niya talaga kawa no? Gusto niya kawa. At saka calderon, ang term nila is dapat calderon. Tayo ang tawag natin kaldero, 'di ba? Ayaw niya ng stainless. Ayaw niya ng stainless. So, may mga aluminum nga eh. Ayaw niya ng aluminium, lalo na. Dapat steel. Pero may isa pang practice na maganda, nakakapagpaganda ng vibration. Pag copper daw yung baso mo,
yung pinggan, yung ano. So, yun, Sa ano, iba pa yun. as practice, oo. Maganda Ayan. yun. Tapos, yung kakao, yun nga. So, parang we start it by like giving thanks and then preparing song for each element. Water, air, fire. Ayan. Ganon yung Oo. kanta. And you have to sing like an old man or grandfather. Yeah. And then, syempre, for the air naman, nagpo-flute yung si Clive doon sa team natin. And then for the water, may kanta rin tayo na for the water. Naalala ko nung Oo. Bray, nung nagpatulong, in-invite akong tumulong ni Kailash. So, kinantahan namin ng fire, ng air, nung water na. Kasi yung sa air, si Rob. May kanta si Rob para sa air. Ako naman, kailangan daw ng kanta for water. Wala akong alam na kanta for water. Kinanta ko River Maya, ulan. Ulan! Tapos si Kailash tsaka si Rob sumasayaw sa akin. What's the word? Ulan? Ulan. Ang cute eh. Pero maganda naman yung di ba? Yung kanta ng ulan di ba? Oh, maganda. Okay. Positive yun. Wag lang yung yung kanta ng Kyushay na lagi na lang umuulan. Walang ulan. Ayun. Pagkatapos, ipag-pray over namin yung kakao. So, we will put all the positive intentions for healing, for love, for abundance. So, kaming lahat ng team gumagawa nun. Isa-isang prayers lahat. So, it's really like supercharge. Group work. It's Yes, a group group work. spirit work. Group prayer work. Yan. Pero si Kuya Nomer, na-discover niya yung best na, tawag dyan? Recipe. Best recipe for the cacao. Yan. So, may sarili siyang own recipe niya. With the ingredients. I-share ko yung ibang ingredients. Yes, okay. Yung iba lang. Meron siyang kasamang cinnamon for abundance. Cinnamon, cardamom. Yan, may kanta rin kasi sila dun sa mga ingredients. May cardamom, merong Cinnamon. vanilla. Tsaka yung may Vanilla pod. May siya yung Lotus. Blue Lotus. Yung Blue Lotus siya parang Kala mo sago eh. variation ni Cara eh. Oo. Variation ni Cara. Shout out kay Cava Freya Jade. Yun lang. Ayun. Sa mga Tapos, healer. actually, yung kakao kasi itself, yung itself na ingredient, nakakapag-open siya ng heart chakra. Yun talaga ang benefit ng cacao ceremony. Ang intention talaga is to opening of the heart. To open up the heart chakra. Ayun. Yun. Diba? Ibig sabihin, pag open ang heart mo, vulnerable ka, madaling madaling maka-attract ng mga taong mga positive din. Yung love, mas madali mo ma-attract. Yung abundance, medyo mas madali mong ma-attract. Kasi nga, bukas yung puso mo and you're letting yourself be vulnerable. By being vulnerable, you're allowing yourself to receive. Yan. What life gives you. I'm allowing. So, ayun, yung pa lang yan, yung kakao pa lang mismo na iinumin, wala pa yung ceremony, supercharged na. And now we will go to the ceremony. So, dito, parang ma-experience sila doon sa sacred cacao ceremony. Kung paano ba natin ginagawa yung meditations natin as a team. Ay, Diba? lecture pala to? Hindi ko alam. Lecture pala to. Kala ko pag-uusapan lang natin. Share ko lang. Para alam lang nila kasi nagtatanong sila what to expect. Ano ba yung mga ma-experience. So, sabi ko lang. So, syempre, merong Kriya meditation. Yung sa breathwork, himayin natin, no? Yes. May breathwork muna. So, si Clive has his own way of doing the breathwork, yung resident shaman namin. Ang breathwork niya is shamanic. And then meron na akong breathwork na pinapagawa din, which is the Kriya. So, since ang intention natin is mapapunta sa heart or yung vibration, we also address the lower chakras. Yes. So, through the Kriya meditation, na-unblock yung tatlong lower chakras, such as the root chakra, the sacral, and the solar plexus. Para maganda yung daloy papunta sa heart. Yun, so we do the breath work. We also, ang excited ako dyan kapag
si Clive nag-play ng instrument. Yan, may ano rin kasi may sound healing din na nangyayari. Yung instrument saka yung mga music therapy niya. Like handpan, flute, iba-ibang kinds ng flute. Yan. And medicine music itself. Medicine music. So yung mga medicine music na to, ito yung mga music na frequency charge and ginagamit mismo sa mga sacred ceremonies ng mga tribes sa ibang bansa for their sacred ceremonies din. So ito yung mga medicine music na parang nakakagaling talaga ng mga sakit or yung mga depressions and nakakapag-bring ng abundance. Natatawag din niya yung mga spirit guides. Bawat music dyan may iba-ibang intentions. Yes. The shaman will always walk you through dun kung ano yung collective intention. Kasi kaya naman ginagawa ng shaman yun na kailangan sabihin niya kung ano yung intention para meron kang consent as a group and as individual. Yes. Yep. Importante 'yun kasi we always respect the free will. Hindi tayo pwedeng sa mga ceremony kasi or sa mga hindi ka pwedeng kung halimbawa nag-a-attend kayo ng mga kung ano-anong ceremony diyan. Hindi pwedeng hindi nyo alam kung anong intention. Yes. There should always be a consent para dun sa intention. So very vital 'yun. Yes. Very vital 'yun na kailangan sabihin nung nagfa-facilitate ko anong intention. Ayun. Tama. Tapos kaya super excited din ako dito sa cacao ceremony kasi may tinatawag na collective energy. Di ba mas malakas kapag collective? Absolutely. Totoo yun. Kasi nakalagay nga sa Bible, when 2 or more gathered, di ba? Nandun daw siya. Yeah, nandun siya. And of course, we are dedicating this ceremony to, of course, our Lord God, the Creator, and Christ, of course. Yun naman yun. Yan, yun ang importante, di ba? Yun. Bakit importante ang ceremony? Bakit tayo dapat nagse-ceremony? Bakit? Ano yung importante? Sa lahat ng traditions kasi, sa lahat ng ancient initiates or initiation or traditions or practice or culture, napaka-importante ng ritual. Yan. Kasi, sure, we surrender to the flow of the universe. Pero napaka-importante na meron ritual kasi yung ritual, that is your devotion. Okay. Yung ritual is yung ambag mo. Yun yung ambag mo dun sa pinapadala ng you call it one infinite creator, God or universe. Parang sino yung naghati ng dagat? Si Moses. Sabi, si Moses. Pero ang naghati ng dagat, yung Diyos. Of course. Hindi si Moises, di ba? Of course. Sabi sa akin ng isa, si Noah daw eh. Si Noah, naguluhan siya ngayon nagpalabi ng tubig eh. Hinati. Yun, so hindi si Moises yung naghati ng dagat, yung Diyos. So in a ritual sense, 'di ba, sinabihan siya na itaas niya yung kamay niya, itaas yung tungkod. Yes. Yun yung ritual, yung pagtaas ng kamay niya. And it also parang metaphorically speaking also sends the idea you surrender when you raise your hands, 'di ba? When you raise your hands to the air, parang surrender, 'di ba? So yun yung significance ng ritual. Yes. Oo. Kahit naman sa mga kahit sa religion natin, 'di ba, sa Catholic faith, 'di ba, meron din tayong rituals. Yung the mass in and of itself is a ritual. Actually, kung titingnan mo, yun nga yung pinag-uusapan natin nung isang araw. Tayo ang spiritual nagsisinging bowl. Ting! To ward off yung mga negativity, to be aligned, 'di ba, ganyan. Ang simbahan tinan mo, may bell. May kampana. Ting ting ting, may ganon. So same. Ang mga Chinese, ang mga Buddhist, may gong or may May diba, singing bowl din. Ganon din. So it's all frequency. Tapos pag nagsimba tayo, Amen. Ano yun? Om. Pag nag-o-om tayo, Om. Kasi yun yung frequency ng Earth, yung 432, yun. Hindi lang ng vibration. Earth, but ng buong universe. Yes. Sabi nga sa mga ancient tradition, yung tunog daw ng Big Bang, yun daw yung mismong Om. Na until ngayon, nagre-resonate sa buong creation. Om. Kasi kung titingnan mo talaga no? Bigla ko lang naalala yung medyo napapanahon to. Yung
yung meron tayong 2 astronauts ngayon na trap sa space. Nabalitaan nyo ba yun? So, na-trap sila nung mga June. Imagine mo na-trap ka sa space, hindi ka makaalis. Tapos sinabihan sila na masusundo sila November pa of next year. Dalawa lang kayo tapos pangit pa yung November isa. of next year? Pangit pa yung isa. Grabe ka, no? Grabe yan. Halimbawa, ang hirap nun, di ba? Wala kang magagawa doon. Naka-life support kayo. Nakakaloka yun. So, naisip mo ba yun, Tio Bray? Ayun. So anyway, so ang sabi nga si Elon Musk ang susundo sa Why kanila not? Tapos kaya ako siya nabanggit kasi parang nung isang araw yung message nila dun sa sa space or sa base is that may naririnig daw sila sa space. May naririnig daw sila sa space. Habang susubukan kong hanapin yung susubukan kong hanapin yung tunog. Pero yung tunog is parang Parang so, ibig sabihin may kine-create na naman ng mga bagong planets. Tama. Why not? Or universe, why hindi, not? ang creation naman talaga hindi pa tumitigil eh. Okay. Kasi I think kasi parang, di ba, wala namang tagantay. Ito yung yung... Coming through the speaker. Here, I don't know what's making it, but... All right, Butch, that one came through. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. I'll do it one more time, and I'll let y'all scratch your heads and see if you can figure out what's going on. Here we go. Parang mga tunog nga lang siya ng mga singing bowl no? Medyo Nasabi nga ni nung isang scientist tunog daw from the Galactic Federation eh. So anyway, nabanggit ko lang. Going back, balik tayo sa topic. Yeah, going back, sa akin, importante yung ceremony kasi parang iga-ground ka yun eh. Parang para sa akin yung nagbabalance sa'yo kasi di ba most of our lives because we have human body, we're doing like mundane things or worldly stuffs which is normal as a human being. And then yung mga ceremony, yun yung parang magbabalance sa atin or ritual, yun yung magbabalance sa atin for our spiritual side. Kasi minsan kapag masyado tayong busy sa mga mundane stuffs, parang nawawala, naging ungrounded tayo. Something like that. Tapos yun yung magbabalik sa atin. Kasi parang, pag naging ungrounded ka, parang bigla ang may imbalance na chakra na mangyayari. So with the ceremony, parang nare-realign lahat ng chakra mo. So, ang malalaman mo na may imbalance yung chakra mo kasi may mga symptoms yan eh. Nagmamanifest siya sa mental being, emotional well-being, physical body. Dahil magandang i-topic natin yan next episode, yung next mga episode. chakras. Yes. Let's stick with the ano ba yung purpose nga ng yeah. So yung sa next episode maganda pag-usapan yung mga chakras. Yeah. Para sa akin ito lang. Parang relationship kasi yan. Yes. Hindi pwedeng sa relationship tumatanggap ka lang. 'Di ba? Yes. Kailangan meron kang Give and take. Yung current ng energy, Oo, 'di ba? yung current, yung flow. So meaning may ambag ka din. Hindi po pwedeng sabihin lang palagi sa jowa mo na mahal mo siya. Pero wala kang ginagawa. Hindi mo siya pinagsisilbihan, hindi mo siya inahatid, hindi mo siya padala ng flowers. Sinasabi mo lang mahal mo siya. At alam mo na mahal mo siya. Tapos di mo dinadala sa Sogo kasi pag mahal mo, Isogo dali mo mo. sa Sogo. Grabe talaga si Tio Bray. Parang ganito. Given that analogy, all our lives, 'di ba, parang nagre-receive lang tayo nagre-receive ng blessings. Mismo. Sinasabi natin na yung faith, we profess our faith regardless kung anong faith mo. Pero through the rituals, ito yung devotion, ito yung ambag mo. Saka dapat yun nga yun, pag naka-receive ka ng blessing, magbigay ka din sa kapwa mo. Para napapaano mo, 'di ba? Parang ganoon, give and receive. Yes. But dun sa topic nga ng ceremony, yung rituals, yun yung devotion natin. Yun yung pagbibigay mo ng pagpupuri dun sa Diyos. Parang ganon. So, it's more of, it's not really for manifestation, but because of the gratitude that you give towards dun sa nagbibigay ng blessing sa'yo, to God, you get more.
Boom. You get more of the blessings. Kasi nga may gratitude key. Yes. Pero hindi ko sinasabi to na, pilitin nyo magkaroon ng gratitude, mag-ritual tayo, magkaroon ng gratitude. It defeats the purpose. Diba? So, with that said, parang parang mas madaling nilang maintindihan, yung sinasabi ni Brian na currency, na give and take, ni sinasabi ni Brian, parang ganito yan. When we pray, we are talking to God. Yes. When we meditate, we listen naman. Yes. So parang ganon. So in our daily life, yung sinasabi ni Dayan kanina, mundane tayo, normal tayo, trap tayo sa kung ano-anong ginagawa natin sa buhay, like yung pagtatrabaho, pamilya, ganyan. Yun yung mundane. And when we do our rituals, yun naman yung ambag. Yun yung devotion natin to the divine. Yes. Yun. Yeah, totoo yan. Kasi pag nag-meditate ka, ang dami mong downloads, di ba? Ang dami mo receive na messages from the divine. When you sit in silence, there will be a voice. Actually, sa meditation nga lang yun lang yung i-practice mo araw-araw. Ang dami mo matututunan sa sarili mo Ang dami mo ma-realize na, okay, kaya pala ganito kasi ganito. Tapos ang maganda pa nun, kahit anong pangit nung araw, which is ginajudge natin, okay lang sa'yo. Continue na. Kumbaga, kumbaga parang hindi mo na siya napapansin. Kasi nga maayos. Maano siya, napakakalmado nung araw mo. At kalmado ka dahil kasi pinrepare mo yung utak mo, isinenter mo, tinanggal mo yung mga noise. Yeah. So Tio Bray, gusto ko lang malaman, i-share mo naman sa kanila paano nabago ng yung buhay mo by attending this sacred cacao ceremony and sound healing. Yes. Actually, I've been in many ceremonies na siyempre tayo magkakasama. One thing na sa akin natutunan ko is naayos niya yung buhay ko in a sense na nahil niya yung mga false beliefs ko sa sarili ko. Nakilala ko ng lubos yung sarili ko. Nalaman ko yung lahat ay nagsisimula sa sarili ko. Kung ang buhay ko ay gumanda, it's because of me. Kung ang buhay ko ngayon ay pangit, it's also because of me. So, dahil naintindihan ko yun, nagkaroon ako ng awareness, and then when I had those awareness, yun, pinag-uusapan namin ni Nomer kanina, na talagang umeffort ako ng todo. Umeffort ako na, for example, may magkakat sa akin sa sasakyan, yung dati kong pattern, minumura ko kagad. Pero now, I bless them. Kasi iniisip ko, baka nagmamadali, baka may emergency, or ano. So, magiging aware ka na you're always choosing the higher timeline rather than the lower. So, ngayon, hindi na siya sobrang effort sa akin. Kasi, kumbaga, ano ko na siya, habit ko na, practice ko na, ito na yung mga nangyayari. Kumbaga, madali na sa akin. Naturalize na. Natural na sa akin. So, sa akin, nung na-heal ko yun, then, as a result, na-attract ko na yung mga mabubuting tao sa buhay ko, mabubuting opportunities. Na-attract mo kasi mabuting tao ka. Yun. Parang ganon. Kasi you always nga, sabi nyo nga, you always attract what you are, you don't attract what you want. So, you have to change what you are. Yep. For you to be able to get what you want and get the love. same frequency. Oh, same frequency. Katulad niyan, gusto mo ng mapagmahal na jowa. Gusto mo ng pogi na jowa. Gusto mo ng ganyan na pagsisilbihan ka. Ang daming tao gusto ganun. Pero kung titingnan mo sila, wala naman silang may offer. Dun sa gwapo na jowa, sa ano may offer nila, ganda lang. 'Di ba? Ganda lang, tapos magaling sila dun. Mga ganyan, kung ano-ano, wala naman silang ma-offer na iba, kulang 'yun. So ang kailangan gawin? Kailangan mong gawin yung pagmamahal na hinahanap mo, yung characteristics na hinahanap mo, i-embody mo. Yeah. Gawin mo, gusto mo ng pogi, kailangan putang ina magpaganda ka. Yeah. 'Di ba? Gusto mo ng mapagmahal, kailangan ikaw mapagmahal ka sa Kaya mga pala kapwa mo. nagpagawa ka ng Sa kilay, sarili mo. Kaya Kaya pala, pala parang may ano ka na. Natural to Sinong gumawa ng kilay mo? Doc Suset Escalante, salamat po. Love you, Doc. At saka parang nagkakabuho ka. Nakakabuo. Ano yan result ng healing. Kasama yan. Dahil nag-high vibration. Self-love ni Tio Bray yan. Magkaaminan, sinong gumawa yan? Siyempre, Suset Escalante. Ayan. Thank you so much, Doc Suset Escalante. Hindi, pero I'll follow your I'll follow yung sinasabi mo. Dahil si Brian nasa
nasa path siya ng knowing thyself, improving thyself, Yes, loving every thyself. every day, bro. Na-attract niya. Kita mo may sponsor ng gilay. Yes. May sponsor ng Oh. buhok. Actually, Yes. binaano mo eh. May Yun nga yung sponsor- sinabi mo. May sponsor ng ilong, yes. Wala akong bagong May ginawa sponsor ngayon. ng ilong, Dr. Jonas Oh, Seneca. Doc Jonas Seneca, isa pa yan. Ang gaganda ng mga doktora, no? Oo. Yung mga doktora natin. May na-attract mo, ang gagandang doktora, Ay, pinapapogi totoo. ka. Totoo. Di ba? Ang babait. Pag sinabi nating maganda, hindi yung guys, di ba yung ano? Magbabanggit ang pangalan. Hindi pwede. Isa na lang itsura ng mga may-ari ng clinic. Oo, lahat yan, no? ganun eh. Pero yung mga doktora natin, hindi. Yan. Magaganda. Maganda Fresh. talaga, di ba? Fresh. Meron Natural magawa. beauty. Hindi, meron Meron magawa. gawa- Okay lang. Mukhang natural pa rin. Natural lang. Oh, hindi yun talagang mukhang robot na. Di ba? But yeah, yun yung sinasabi ni Brian. Nag-a-attract ka ng ganun. Hindi man parang milagro na biglang tumubo yung buhok mo dahil nagpataas ka ng vibration. Yes, Hindi yes. man na parang milagro, nagkaroon ka ng kilay. Mm. Pero nag-attract ka ng mga Magagandang nung opportunities. i-equip sa'yo para magawa mo yung ano. Yan. Yan. Okay. So, maganda siguro imbitahin mo ulit sila ulit. Bigay mo yung details paano Ayan. makasign. So guys, kung gusto pong ma-experience yung sacred cacao ceremony with us, with Spirituality Team, we're only doing like once a year na in-person events. Kung gusto yung makilala. Huwag mo namang i-declare na once a year. Pwede naman mag-event. Pwede naman twice a year. Oh, pero for now kasi once a year muna. Pero manifesting for more events. Ay, oo nga pala. Gets ko na bakit. Okay, go. Ano yun? Go, ano yun? go. Anyway, once a year lang kasi masyado kaming busy for now. But manifesting for more events, especially next year. Why not, diba? Pero yun, kung gusto mo makilala yung buong Spirituality Team, especially of course, si Sir Nomer, yes? What's your number? At least Ayan. hindi master. Ayan, sa Tio Bray and yung mga iba pa naming mga katima yan. Mag-join po kayo sa September 21. Actually, yung venue niya, dyan lang sa may Ayala Vertis North. So Quezon very, City lang, yes, very, very near para mas maraming makapunta. But we want this event to be as intimate as possible kaya hindi siya open to the Ano yung public. kasama other than participation dun sa ceremony? Ano yung mga meron? Okay, ayan. So, kapag nag-register ka, ang makasama nun is, of course, yung Sacred Cacao Ceremony, and then you will get a free card reading with Mama G. Yan. So, siya yung aming tarot reader dito sa Spirituality Team. And, of course, may kasama na din siya na abundance manifestation. Kasi pagkatapos ng Sacred Cacao Ceremony, kapag tayo po ay na-clear na sa mga shadows natin, traumas, or kailangan i-heal, yun yung best time talaga na mag-manifest. Kasi parang cleared ka eh. Clear yung energy mo. Yes. Yan. So, may abundance manifestation si Kuya Nomer. And then, after nun is, meron din kasama na free gift from us. Exclusive. Surprise. Yes, Surprise. exclusive item na hindi binibenta ng Spirituality Team. Especially made for you, yes. So, and may kasama din siya na Dito ako excited. snacks and drinks. Ayan. Kasi yung snacks natin hindi basta-basta. Yes. Ano kaya yon? So, it's something. Nag-abono kami ni Dayan para dyan. Yes. Pero yun nga, we wanted this. Pero sabihin na natin, grazing siya. Yes, grazing. Meron tayong grazing. Yan. Kung alam nyo yung grazing, yung parang mga charcuterie, aperitif board, parang mga ganyan. Yes. So, ayan. So, Para ramdam na ramdam nila yung abundance. why not? Oo. Tapos, actually, nagpa-prepare din kami dun sa venue nung parang, yung mga sacred space na may mga flowers, parang Bali set up. Na-inspire kayo kasi madalas kayo sa Bali. Yes. Oo. So, yun yung, parang ma-experience nyo yung Bali ambience. Yes. Why Tsaka not? yung Bali ritual. Yung ritual Yung nila. Bali ritual is Kasi maraming itself, of course. sa Bali. Yes. Oo, kasi itong yun nga Sacred Cacao Ceremony namin is para siyang inspired kasi tinuruan kami ni Kailash Kokopelli kung paano ginagawa yung ancient tradition ng Cacao Ceremony. We don't follow the ancient tradition, but we follow what the ancients followed. Yes. And that is our one infinite creator God. Yeah. Yes, the creator. Yep. So again, we want this event to be as intimate kasi hindi siya pwede for marami kasi 'di ba parang intimate setting lang yung ganito. So limited slots only. And feeling ko kasi baka mag-announce na ng regular rate. Yung regular rate kasi for this sacred ceremony is 5,555. But kung nanonood ka naman ng Co-Exist Podcast at nakita mo tong video na to and you wanted to join
join because that's what your heart is telling you, diba? Yan. Pwede ka pa namin bigyan ng discount for early bird, which is only 4,444. Sabihin mo lang na Idol mo si Tio Bry. sabihin mo lang na nanonood ka ng Coexist Podcast. Yeah. Of course. Ayan. And syempre, don't forget mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga next na videos na papanoorin natin. Or papalabas natin. Ayan. At saka masaya dyan, after na mismo ceremony, may fellowship. Yes, yun yung fellowship. Yan, kung Yan ang pinakagusto ko. Yan ang gusto ni Brian. Yan. Yung fellowship, ito kasi makikita nyo na si Sir Nomer, di ba? So pwede nyo itanong sa kanya lahat ng gusto nyong itanong in person. Yes. Wag lang mat. Oo. Wag lang mat. 100 pesos lang kada tanong. Isipin mo, di ba? Mura-mura. Send to GCash. Yes. Oo. Okay, so we would like to get to know you more, especially do sa fellowship, para magchikahan tayo kung ano man, get to know each other. And kung possible is, di ba, mas makasama ka sa mga, yung mga unannounced natin na, na events. Tsaka pwede rin nating Yeah. gawing pwede nating sabihin coexist meet up to mga ka-existence. Why not? Yung mga Diba? mga kako-exist natin dyan. Yan. Oo. Oo. And yung mga gusto mag-guest dito sa podcast, yan, pumunta na kayo doon para makilala namin kayo at mapag-usapan natin yan. Kung paano, para kailangan namin ng ng mga resource dito. Yes. Yan, Ayan. tama. So, kung paano ba kayo magre-register? Pumunta lang po kayo sa Facebook page ng Spirituality Team. So, ayan. Facebook. Anyway, ayun. Pumunta po kayo sa Spirituality Team and may mga admins po tayo dyan na magre-reply para i-assist ka sa iyong registration. Yan. Diba? Saya. Yeah. That's it for now. We leave you with the love and light of the one infinite creator. Peace. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist Podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.